Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, resupply mission sa Ayungin Shoal, prinotesta ng China. Flexible working hours para maibsan ang daloy ng trapiko ipinanukala sa Senado. Traffic guidelines para sa Semana Santa inilabas ng Intramuros Administration. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, nagprotesta ang Chinese Embassy sa Pilipinas sa di umano'y illegal trespassing sa kanilang teritoryo ng resupply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito'y matapos ipatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga opisyal ng Chinese Embassy para tutulan ang mararahas na aktibidad ng China Coast Guard o CCG sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPX. Iginiit rin ng naturang embahada na rumisponde ang China Coast Guard sa professional manner para protektahan ang kanilang teritoryo. Samantala, nagpasalamat ang Pilipinas sa international community sa kanilang suporta laban sa karahasan ng China sa West Philippine Sea. Nagkaroon rin ng pagpupulong ang security sector ng gabinete ng kasalukuyang administrasyon para pag-usapan ang mga huling insidente ng pangaharas ng CCG sa Philippine vessels. Ipinanukala ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang pagtatalaga ng flexible working hours sa pribadong sektor para maibsan ang lumalalang kalagayan ng trapiko sa bansa at mapababa ang economic losses buhat ng road congestions. Paliwanag ni Villanueva, dapat bigyan ng pagkakataon ng mga kumpanya at empleyado na magkaroon ng flexible working arrangements o FWAs. Una nang hinikayat ng Civil Service Commission o CSC ang mga ahensya ng gobyerno sa Metro Manila na kanilang subukang magpatupad ng mga polisiya sa FWAs bilang isa sa inisyatibo ng pamahalaan para lumuwag ang trapiko sa bansa. Sa pag-aaral na ginawa ng Japan International Cooperation Agency o JICA, lumalabas na maaaring tumaas sa 6 billion pesos bawat araw ang economic losses sa Pilipinas sa 2030 dahil sa bigat ng trapiko. Inilabas ng Intramuros Administration ang listahan ng mga ruta ng trapiko at parking areas para sa mga motoristang bibisita sa Walled City ngayong Semana Santa. Naglabas ang Intramuros Administration sa kanilang Facebook page ng isang mapa para magsilbing gabay sa publiko sa parking areas, traffic routes, restroom facilities, stations of the cross at iba pang mga impormasyong kakailanganin sa pagbisita rito. Samantala, maniningil ng 50 pesos per day na parking flat rate sa designated parking areas. Pwede ring maka-avail ang mga bisita ng Kalesa Ride sa halagang 1,000 pesos per trip na may discounted price na 800 para sa senior citizens, persons with disabilities at mga estudyante. Nasa 50 piso naman ang pasahe sa pedicab. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.